Anak ni Kris Aquino na si Bimby tuloy na ang pagpasok sa showbiz ngayon taon. Nitong isang araw lang nang mag-viral ang sagot ni Kris Aquino sa isang netizen tungkol sa napipintong pag-uwi ng Pilipinas ng bunsong anak na si Bimby Aquino Yap para magtrabaho. Nang i-post ni Kris sa kanyang Instagram account kamakailan na nanghihingi siya ng panalangin sa lahat dahil sa panibagong sakit niya, ay sinabihan siya ng isa niyang follower ng "Love you madam, be well, we are all praying for you." At sinagot ito ni Kris ng "Bimb might go home after my birthday. He needs to work because my medical bills are already getting higher and higher. But Tin, the stage mom is already saying no to a name change. He'll stay as Bimb. No last name like Drake." Matatanda ang inanunsyo na ito ng Cornerstone Entertainment noon, nakabilang na ang bunsong anak ni Kris sa naturang management company. Sa ngayon ay pinag-iisipan pa ng Cornerstone kung anong magandang proyekto ang nababagay kay Bimby. At ngayon nga ay uwi na ng Pilipinas si Bimby matapos ang birthday ng kanyang mami Kris sa February 14, para magtrabaho na kahit noon pa man ay marami ng offers sa kanya. Marami naman ang nagtatanong kung ano nga kaya ang magiging proyekto ni Bimby kung sakaling subukan itong mag-artista. Isa ang batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Permin sa nagbigay ng kanyang opinyon ukol sa issue. Anya ulanin ng pangbabash si Bimby ng mga netizens sakaling pasukin nito ang showbiz. Di rin siya naniniwala na mauubos ang pera ni Kris Aquino sa pagpapagamot. Kung sana daw ay hinayaan ni Kris na magbasketball si Bimby noong bata pa, malamang daw ay iyon sana ang magandang career ng kanyang anak sa ngayon. Narito pa ang iba pa niyang pahayag. Ako, eto na nga daw, Nay. Pagkatapos po daw mag-birthday ni Kris Aquino ngayong Feb 14, ay papupuntahin na daw niya dito sa Pilipinas si Bimby. Dahil pag-aartistahin niya na daw kasi malaki na daw ang bill nila sa pagpapagamot ni Kris Aquino. Ano ba yun? Pataas daw ng pataas yung bill. Unang katanungan, ano kaya lilinyahan ni Bimby, ano? Ano kaya lilinyahan? Aarte kaya siya? Mag-host? Ano? Magba-vlog? Ano kaya? Kung ang mamanahin niya ay yung galing sa pag-host ng kanyang ina, magiging mahusay ang batang ito, di ba? Kung nakuha niya yun, yung mga katangian ni Kris, magaling to. At sa bagay, noon pa naman pinapractice na siya ni Kris. Pero, ako lang opinion ko to. Welcome bashers. Opinion ko po ito. Unang-una, kung pinayagan ni Kris Aquino na nag-aral ng basketball, pinag-aral ng basketball, itong si Bimby, dahil ang ama naman niya ay napakagaling na player na si James Yap. Abay, palagay ko parang Richie Rivero na ito ngayon. Di ba? Tapakatangkad ni Bimby. O tapos mag-guide ka pa ni James Yap na ang galing-galing. Kaso hindi niya pinayagan di ba? Yun ang tanong noon Bakit hindi pinayagan ni Kris na nag-basketball itong si Bimby? Ano kaya gusto niya? Volleyball? Ano sa palagay? Pwede rin. Kasi matangkad yan. O kaya basta mga into sports. Di ba? Ganon. Kasi ang tatay niya magaling naman lalaro. Alam mo, walang uuwihan itong topic na to, lalo pa ngayon yung mga netizens, ang mga bashers talaga, nagtataasan ng kilay talaga dahil pinagtataasan nila ng kilay na para bang dahil sa pag-aartista ni Bimby, parang makatutulong sa napakalaking gastos ni Kris sa pagpapagamot. Ako talaga, mula sa puso, hindi ako naniniwala nakakapusin ng pampagamot si Kris Aquino. Bukod sa kung anong meron siya ngayon at pwede pa niyang ibenta kung sakali man, hindi siya mahihirapan pagdating sa usapin ng pera. Please, wag diba? Ako. Not para me, makapasok. Diba? Ay, ayun na nga. Nakakaloka lang, di ba, Nanay? Para pag-artista, ano ba yun? Unang-una, ang hirap ng kompetisyon ngayon sa di ba? Ang daming galing umarte na talagang tutok na tutok talaga sa kanilang craft para lang humusay. Tapos ito si Bimby, galing States. Artista agad, iba. Wala pa tayo nakikitang puhunan man lang, di ba? Kundi yung, Mommy, sabi niya, why did you do that to ganon? Di ba, ganon din siya. Parang ang tono nga ng pagsasalita rito, Chris A na Chris A di ba? Tapos, eto si John, ako nagagalit si John. Eto ang nakakatawa. At ayaw pa niyang ipagamit ang apelido ni Bimby.
Basta raw Bimb lang, Bimb. Bakit? Proud na proud din ba si James Yap na gamitin ni Bimb ang apelyido niya? John, wala siyang sinabi na ayaw niyang ipagamit ang apelyido ng tatay ni Bimbi. Basta plain Bimb lang daw. Bimb. Basta Bimb, not even Drake. Sabi niya. Siyempre, ang interpretasyon ng mga nakabasa nito, ayaw ipagamit, di ba? Bakit? Proud pa naman daw. Sabi naman ni Dan Clavesillas, Nay, baka po papalit kay... Dan Clavesillas, sorry anak hindi ko mababasa yung text mo. Pinahalakhak mo naman ako ng kay aga-aga, di ba? Eto, may nagre-request, mag-sample daw nga tayo. Sample po kayo ng Chris and Romel as Bimbi. Okay, tayong dalawa. Si Chris Aquino na lang ako. Ikaw si Bimbi. Okay, sige, pagbigyan na natin ito. Alam mo, natatabunan ng snow ngayon sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo ang pampainit nila. Si Wating-Wating nakatutok sa Iram Lia, si Snag, si Lulumalig. Ay nako, si Juris Doctor andito pa pero ito ang request nila talaga. Nako, bago tayo mag-usap ng ala Chris at Bimbi, Nay, pakisabi naman po kay Kuya Romel, isang malaking we. Talaga ba kuya? Naku Nay, totoo po bang nababawasan na ang kaba ni Chris? Baka po swak si Bimb sa cooking show o talk show, sabi ni Mayang. Larame Abrigo, naku anak, huwag kayo maniwala. Kumbaga sa balon, hindi mauubusan ng laman ang bulsa ni Chris Aquino. Nay, chuchu po ba? Mata pa lang. Nako, bakit ganito yung mga text nyo? Ngayon pa lang hinuhusgahan nyo na kung anong role. Paulo Ubalde, galing ka pa naman. Galing ka pa naman sa Holy Land. Diyos ko, nakakaloka. Naku, parang hindi yata tama itong araw na ito para kay Bimbi. Diba? Ate Teng, walang masama kung mag-artista si Bimbi. Kailangan naman niyang huminga dahil wala na siyang ginawa kundi ang bantayan. Ang nanay niyang may sakit. Sabi ni Tita Julie Paras. Pero alam mo na, nakakaloka lang dati. Ang huling po si Chris Aquino nanghihingi ng panalangin. Ngayon, stage mother na siya. Oo, yun nga yun. Yun nga inaano ng mga tao. Kaya nga may nababasa ko, hingi ka nga ng hingi ng panalangin tapos iminamatch mo pa yung mga kapwa mo artista, mga doktor mo. Kung yun ba naman nagko-concentrate ka na lang sa sakit mo, ay di mas maaagapan mo, ganon. Sige nga po, Nay, payuhon nyo si Bimbi sa boses ng Chris. Sige na po, please. Sabi ni Eddie Letada at sabi ni Philip Villanueva, wala po akong maiko-comment about dyan sa pag-aartista ng Bimbi na yan. My all caps says it, all. Sabi ni Philip Villanueva, all caps. O, di ba, wating-wating, all caps. Ano ba yan, Chris? Ayaw ka pa sa tatay ni Bimbi, swerte na nga siya. Sabi ni Tita Sofia Angeles, naku, nakakaloka. Walang nakinig. Tita, hindi rin ako sang-ayon na mag-artista si Bimbi. Hindi ka panipaniwala na nauubos na ng ang pera ni Chris. Tita Nene Olanday, I agree with you. Hindi totoo yan. O, di ba? Pwedeng artista si Bimbi sa Tita Sofia, ba't ganito mga text nyo, itong mga role na binabanggit nyo, di ba sinabi nga ni Chris hindi nga ganun yung anak niya, di ba? Oo, Diyos ko. Ayaw ni Neneng Putat Kinsoli ng LA na pagkarami-rami talaga na sinasabi. Romel, let's stop na talking about Bimb entering showbiz. We still have two materials here in this gap. What do you say to that? Yes, Mom. Bago tayo lumundag ng isa pang paksa. Nay, bakit kailangan magtrabaho ni Bimbi just to pay for her medical bills? Kawawa naman ang bata. Mapapasabak sa industry na hindi niya kabisado. Magkakalat lang siya. Ha ha ha. Sabi ni Ching Bautista Silverio,